may kapitan na leadership yung pink wave na nagising nitong midterm election at yung mga hindi pink pero sumuporta sa mga pink candidates. So, kailangan nila ng leader. So, yung pag-scale up halimbawa ni Risa as open sa 2028, yun yung objective. No? Dahil kung walang kakapitan nitong mga to, baka mag-dissipate lang. Sayang naman. Pero din siguro itong pina-float ni Lenny Bam. Although, Bam Lenny. Although I doubt kung si Lenny ay tatakbo as Vice President again. Oh no, there's no way. Medyo, baka Lenny Bam, pwede pa. Parang, pero, baka magtampo naman yung mga tiga-naga na parang wala pa siyang one term, tapos biglang balik sa uli sa national. Meron siyang mga parang si Vico, di ba? Ni-rear na next generation. Magaling vice mayor yata. Pero si Vico, 3 terms. No? Ibig sabihin, tinapos niya yung tatlong term, 9 na taon. Parang hindi lang niya ginamit yung local para sa national. Talagang seryoso siya sa local. Kaya even kung may ginugroom ka, kung wala ka pang one term, balikan mo ulit sa national, baka magkasamaan ng loob. No? Na, kinuwang mo lang pala kami. Yung parang kay Isko nangyari na one term lang tumakbo. Na ginamit mo lang kami para sa national plans. May mga ganung magiging mga narratives. No? Kaya, lalo na, mismo si Lenny, sinabi niya na ang sinabi sa akin ng aking asawa bago siya pumanaw, no? Ayusin ko yung huwag kalimutan ang naga. Kalimutan mo na lahat, huwag lang ang naga. So, yun, parang medyo under what scenario? Medyo emotional. No, I understand, but under what scenario? Like, there should be like nationwide clamor. Halimbawa, kung merong ganong clamor at saka in terms of survey, siya yung posible na makalaban ng isang strong, revitalized Sara Duterte, then perhaps mapilitan siya na tumakbo. Tingin ko in the next 2 years magiging intense ang tawag diyan yung pump priming ng nitong mga pink kung sino sa kanila ang pwedeng tumakbo as the leader, lalo na a revitalized pink movement na merong value added ang mga non-pinks, no? Especially yung Gen Z at saka millennials. So i-harness nila yan, pero kailangan nila nung short of a primary para mamili. Dahil usually primaries kasi ginagamit kung may isang partido. Dahil iba't ibang partido ito, Lenny ay liberal, si Bam ay KNP, tapos si Risa ay Akbayan. So, kailangan nilang mag-primary para sino ba yung mag-unite sa ating lahat. No? Kahit hindi sila isang political party. Isang batayan yan, yung gusto ng base, yung may possibility labanan, halimbawa, Asara candidacy, no? At ikatlo, pwedeng suportahan ng a broader constituency beyond the pinks. Yun yung mga consideration dyan. And let's not forget, Sir Ronald, in primaries, magbabanggaan yung mga candidates. Yeah. In other cultures, I think there might be okay. But, I mean, can you see a situation like Lenny and Risa questioning each other's credentials openly? And I don't think so. Lalo na, si Lenny naman ang nagpasa ng baton kay Risa noong 2022. Yeah, it won't be a good look. Yeah. Pero, yes, intense yan. Kita mo naman yung bakbakan between the Clintons and the Obamas. Yeah. Mas matindi pa sa banggaan ng Obama sa mga Republicans. Mas matindi pa yung banggaan between the Clintons and Trump. Yeah. Yung naging bakbakan sa and primaries. Bernie and Hillary later on. Sobrang grabe din yung bakbakan nun. Racist ang mga attacks nun, sa mga primaries na yun, yung Barack kay Obama. Yeah, exactly. So dito sa atin kay pa lang kay Senator Trillanes pa lang Di ba? Meron ng within the coalition makasama naman yun doon sa pagpili doon. Pero sa akin nga, mas maganda maraming options nga yung kakamping. Dito lang sa RRM Sa RRM. At least tatlo yung... At least you got it right. Tatlo as of now yung pinagpipilian na standard bearer. Tayo naman talaga sa Ronald ang sounding board. Sorry, go ahead. Tatlo yung pinagpipilian na potential standard bearer nung grupo, di ba? Senator Risa, Mayora Lenny, and... pero ako parang merong after the win nung last election, parang may resurgence ng Aquino name Aquino brand. Right. Kasi parang cycle lang din
parang they spent so many years during the Duterte administration na sinisiraan yung dilaw, sinisiraan yung ano. So, unti-unti medyo umaano ulit eh. Tapos natutuwa ako yung rise nung third generation ng mga Aquinos. Sila Kiko Aquino D. Yan, favorite ni Sir Yeah. Ronald yan. Ang nakakatuwa kay Kiko Aquino D, parang siya ngayon ang pinaka-active na Aquino. Ang in-endorse niya si Risa. Publicly, for president sa 2028. Sir Ronald, why are you implying something? Hindi, ibig sabihin na, ano nabanggit kasi Skinny. niya, Aquino, And then Aquino brand. si ano, yung- And this Aquino brand, ang Yeah. in-endorse hindi Aquino. Let's just say And more the other one, progressive yung isa. Si Yeah. Ayo, si Emilio Aquino. Diba? Meron na siyang podcast, meron na ano. So, nagiging active na Sino si Emilio Aquino? anak ni Boots, tama? Meron pala? Anak o apo? Anak, Apo na. yeah. Yeah. Oh, anak ko apo. Oh, yun. guest nga ako next week. Yun. Aba? Oh, na-meet ko siya dun sa death anniversary ni Pinoy. No, hindi ko siya kilala. Although yung father or grandfather ay kilala ko. Alaskador yun eh. No, pwede yun sa Yeah, kanya. Bardagulan. Kung buhay yun, pwede dito yun eh. Si Butch Aquino. RRMB. Saka kwan yun, maginoong medyo bastos. Oo. Medyo Hindi magino. ka- hindi Yung ka iba tulad medyo ni- magino na Hindi sa... katulad ni Hidarian na maginoo lang. Or katulad ng iba na medyo magino lang. O yung iba na mas bastos. And si Chris Toxic masculinity. si Chris Aquino last elections, yung kanyang mga anak pinadala na niya dun sa campaign trail, di ba? Isang anak niya si Joshua is in Makati, dun kila Binay. And yung isa naman sa Tarlac, sa mga Yap. So, kumaga merong resurgence ng mga Aquinos na might lead heading to 2028. Yeah. Parating na yung ibang guests natin later. We'll have you, we're waiting for Justice Carpio also kasi namin natin pag-usapan also on impeachment and ICC and all. But I wanna, towards the end of this episode, Mark, I wanna go to you and then back to Ronald. Ako, for me, the most inspiring intervention I heard since the end of elections was when Vico Soto said, bakit niyo ako pinupush to run for another position again after this? Hindi ba yun yung katrapuhan na parati ka na sa opisina, you're trying to be in a position of power here and there? Is Vico suggesting he might teach na lang sa Ateneo School of Government, go to... You get what I'm saying? Like, he's implying that he may not necessarily seek the Senate, for instance. Kasi sabi niya, hindi naman expertise ko, executive ako eh. Now, I don't know if he could be the DLG secretary under the next president. Pwede naman. But what I'm saying is, that's a very interesting point na he's saying, bakit niyo ako pinapush for another position na naman? Ang Pasig talaga, speaking of sticking to your city, sticking to your mission, what is your sense? Because you're good friends. I mean, without spilling beans, like, why would he say something like that? If he's not gonna seek Senate, then what? Magtuturo siya, gano'n? Hindi. Ako may ganun siyang pino-point out na na parang don't look at me as a savior or as Messiah, Oo, yeah. Kasi parang ang nangyayari, you look at one person, doon ka umaasa na siya yung mag-aano, Right. siya yung magbabago, siya yung mag-aayos. Yung ginagawa ni Vico is ang gusto niya is parang system change. Yeah. Yung buong sistema Right. doon sa Pasig. So he wants to show na kayang baguhin eh. Kaya nga yung challenge heading to his last term is paano mag-stay o paano maging permanent yung mga pagbabago na ginagawa niya doon. With that being said, sa 2028, I'm not sure, wala akong idea kung ano yung plano niya. I don't think he will run for national position sa 2028. Exactly. Yun nga, that's the sense I get from him also. Pero I think mas concern niya yung mga changes na ginawa niya will remain in Pasig at hindi makapasok yung mga... So mag-elder statesman siya sa Pasig, parang gano'n? kung ako yung mag-analyze or mag-ano, tingin ko there's a chance baka mag-congressman siya. Congressman, So baka interesting. mag-switch sila ni Congressman Roman. So Roman will be mayor. Kasi yun naman ang choice either Sa si bagay, Roman yeah. or si Makes Vice sense. Dodot. So any Yeah. of the two. Yeah. Interesting. Without doubting his sincerity dun sa ayaw talaga niya na national Senate. politics, ayaw niya na maging epal na trapo, no? Yeah. Ay yung ganong klaseng attitude niya has its own attraction eh. Yung disavowal Exactly. of power. In a way, Di ko nga kunyari. less sincere people like Duterte, Yeah, for did the more same. than a year, yun ang Yeah. sinasabi niya. Hindi ako tatakbo, no? Hindi ako tatakbo. Pero after a year, sabi niya, pero kung tatakbo ako, itong gagawin ko. Yeah. No? Kung ako ay tatakbo, tatambakan ko na 100,000 bangkay ang Manila Bay. No? Ng mga kriminal, ng mga drug lord, etc. Yeah. So, ibig sabihin, nagsimula siya sa isang narrative of disavowal of power. Or reluctant Dahil may politician. ganun may attraction yun eh.
Si Pinoy din ganun, di ba? Aquino was also like that. Without doubting the sincerity of Vico, ay makaka-stimulate yun ng support. No? No, but Ayun. Pinoy was like that pero too, right? yung kanya sinasabi na gusto kong baguhin ang sistema sa Pasig, it can only go so much. Dahil yung Pasig ay naka-integrate sa buong bansa. Right. Ibig sabihin, pwedeng, alam kung ako yung presidente na kaaway kita, pwede kong ipitin yung internal revenue allotment. Right. No? Pwede kong harangan ang iyong mga big ticket project. Kaya eventually ay kailangan niyang tignan kung gusto niyang ayusin ang Pasig, kailangan niyang umakyat sa taas para maka-access ng resources yung Pasig. No? Dahil nga, hindi naman siya isang isla. Hindi siya isang isla na nakahiwalay sa buong Right. bansa. No? Lalo na sa ating sistema, very strong yung executive. No? Yun yung magiging problema niya. So you're suggesting, Sir hindi niya Ronald- mababago ang Pasig, Okay, no? so Without changing the country. I'll go back to kasi I want you to also that kasi ang parang in-imply ni Sir Ronald, right, if I push the logic, is that he might need to run for another position to protect what he has achieved in Pasig, right? You were saying Congressman, he's saying maybe it could be a national position, DILG or Senate, kasi kailangan mo protektahan. Pag gusto mo ng systems change, you cannot change the system sa isang syudad. You can change isolation. You can change the system nationwide. No, yun yung mahalaga diyan. Siguro yun din yung yun din yung criticism kay Vico. Kasi hindi siya nakikialam sa national issues. For now, Kasi yun din yung yeah. yun din yung iniiwasan niya na maapektuhan ng stand niya sa national kung ano man yung nakukuha nila doon sa Pasig or na ano. Pero kasi as long as nasa local si Vico, hindi siya matatalo eh. That's the Yeah. impression that I got nung Solid. last election and nung mga huli pag sumasama tayo and ano. So importante nandun siya eh. And makapag-transition doon sa next administration na kapartido niya, nakagiping ng Pasig. Kasi for sure, yung mga ibang kalaban niya is just waiting for 2028 na bumaba siya kasi mas madali yung mga kalaban nila. Ang Unlike problema si- kasi niya, pag siya ay congressman, is one among 350, pwede siya ma-demystify dyan eh. Pwede siyang, pwede ma-erode yung kanyang, you're just one among that. Tapos, ano magagawa mo na isa ka lang sa 350? No? Sa Senado naman, na meron siyang maraming magagawa, ang problema naman niya, magkakaroon ng Removed siya. dalawang soto. Right. No, na ayaw din naman niya dahil ayaw din naman niya ng exactly. dynasty, di ba? So, yan yung mga dilema na You're right. i-confront ni So DILG Vico. secretary or something like that, maybe. Depende kung sino presidente. Ayun nga, ang No, hirap but eh. whoever is the president, Depende. wouldn't you love to have someone like Vico in your cabinet? Hindi, pero It makes hindi, ang you issue dyan si good. Vico eh. Hindi, kung si Duterte ang No, I mean, presidente. anyone but Sara. Let's just say anyone Yeah, but Sara. I can yeah. see Rafi, I can see Lenny, I can see Risa, I can see Bam. I think any of them will be happy to have him as a Diba, cabinet ang member. problema kasi, pag secretary ka ng isang presidente, identified ka na dun sa presidente. Alter ego na yun. ka na eh, yeah. Lahat nung Sa bagay. good and the bad, kasama Sa ka, bagay. you have to defend eh. So, Risk Halimbawa, yun. noong 2022, wala siyang in-endorse na presidente. Yeah, exactly. Dahil mismo yung tsuhin niya, tumatakbo as president. Kaya nga sabi ko, baka Mismo yung magturo mga- siya sa atin eh. I won't be surprised. He'll just say, I'll take a break from politics few years while bantayan ko yung mga tao ko sa Pasig. I mean, isn't Hindi, that okay, impossible, okay Sir kasi Ronald? yon kung medyo may edad ka na eh. No? Hindi, and then he'll have a second run by pero his kung bata 40s. ka pa, sa Pilipinas kasi, mawala ka ng 3-6 na taon. Laos ka na? You can be politically dead. No? Yun yung... But Isko came back. Pag mawala ka. No? But Isko came back and he's 50s already. Di Hindi, ba? pero si Isko kasi, tumakbo siyang presidente. Yeah, sa bagay. No? Iba yun. kaya I think congressman yung next na step. That's what for you Vico. sense. Kasi at least hindi siya mawawala doon. He has to learn the ropes kung paano mag-congressman, kung paano mag-ano. Kumbaga, parang hindi niya minamadali na magsisenador siya kaagad. Pag-aralan muna niya sa Congress. Pero yun nga, tama. Ayaw This niyang one- ayaw niyang legislator. Yeah, Mas gusto hindi niya talaga ano yan, executive. Exactly, yun nga. Hindi niya yun eh. Diyan kasi magpo-propose ka ng bills, para ma-aprobahan ng bills mo, magko-form ka ng coalition with other trapo Yeah, you have to congressmen. compromise, Ibig sabihin, wala you kang look maaabot bad, dyan yeah. ng sarili mo lang. No? You have to compromise. Yun yung Right. magiging logic sa kanya. Baka hindi niya, not his cup of tea. No? Exactly. Kaya nga sabi ko, I'm even willing to say, baka he'll teach for a few years lang, but, protect his people, support them, and then go back maybe later on when there's a different situation. I don't know. I mean, for me, well, he's also young enough to take a few years and come back fresh again. He'll still be in his early Ang 40s. problema kasi, yung kalaban babalik. Eusebio. Oo. Hindi, kaya nga. Whoever. Kung wala So siyang mga you gusto think he sa- has to be congressman to protect? Yeah, Okay. kailangan meron siyang
to be active doon sa politics and Tsaka dapat With power, ayusin niya oo. yung papalit sa kanya dahil I'm sure Bantayan niya. ay Babantayan niya. si Babantayan Romulo at saka si Jaworski ay parehong gustong mag-mayor. Mag-vice mayor siya? Parang trapo din ang dating, no? Oo. Medyo Hindi trap- niya gagawin yun. Hindi. Hindi niya Yeah. gagawin yun. Medyo Ang trap- mas ang problema, paano siya mag-mediate doon sa dalawa? Actually, mahirap to. Dahil hindi papayag si Jaworski ng vice mayor ulit. At Actually, si Roman mahirap naman, congressman niya, ayaw din niya mag-vice mayor. So they might be, kaya yung legacy ni Vico, kailangan niya ma-preserve. Pero kung mag-aaway yung dalawa niyang tao, tatamaan siya. Actually, mahirap siya. Now I'm thinking Pero about tingin it. ko siya pa rin kasi mag-decide. No, kaya nga, but he will look at the situation. Maglalabi kung sino man ang maglalabi Yeah, yeah. dyan, kung ano mang pwesto, or one of them could be congressman, the other one mayor. Pero yun nga, at in the end, si Vico pa rin masusunod. Kasi hanggat nandyan si Vico, mahihirapan talaga kahit sino eh. Parang- Sino itataas niya yung kamay? Exactly. On that note, I think we had a good scratching of the surface pagdating sa itong mga young leaders, emerging leaders, interesting leaders. Ayun yung pag-usapan ni Mayor ko, si Magalong, Mayor namin sa Baguio. Mukhang we're gonna have our Octa friends here soon. Parang basa ko. Sir Ronald, ba't ganyan ang tingin mo? Ikaw, Mark, wala kang masabi kay Mayor Magalong. You don't think it makes sense for him to rather go national after this third term niya? Hindi, pwede naman talaga. Pwede, di ba? Pero hindi, ang sinasabi ko lang din parati kahit sa vlog ko and sa ano, yung sa infra for Baguio. Yeah, mahirap yun, pare. Nakita natin meron siyang video noon, yung mga plano, yung mga ano. Master plan. Oo, master plan. Maganda yung mga ibang na ano niya na clean government and yung Right. mga ibang mga smart city and all that. Pero lalo na pag national, people needs to see yung mga ano eh. Parang yung City Hall ni Vico. At least Vico has a big infrastructure project, right? Oo, The whole yun din ang inaano kay Vico kasi Yeah. 6 years ka na, wala ka pang napapatayo masyado. At least siya meron na ngayon, finally. Oo, and meron si Vico sa third term niya, may hospital, may housing, Exactly. doon mag-ano lahat eh. Ganun din kay Magalo. Which Isko did in his first term. Yung hospital and which Isko did. condominium. Tama. Yeah. You're For right. Tama national- naman, kung tatakbo si Magalong for the Senate, baka tumakbo siya sa PDP laban. Don't you see Bongo, Magalong kind of a tandem, if ever? If Sara is out of the picture? Isn't Posible, that- pero Posi- wala parang pro-mayor, bigla siyang magba-vice president. Baka Too much. It's a big- hindi big ganun jump. hindi ganun kabayabon. No, baka mag-projection muna siya sa national as senator. Kasi north-south yun if Ah, ever. senator. Oo. Hindi, tsaka sa Dahil name recall, hindi pa din ganun ka, ano eh, for baka- VP. Unless in the next 2 years, talagang Which could be the possibility. That's what I'm saying. baka Yeah. sa Baguio ay okay siya, pero nationwide, baka He needs to work on that. oo. Trabahuhin pa Kasi niya. doon sa plan niya, nandun yung, kunyari, revitalizing Burnham Park, Mines View, Yeah. kumbaga, Camp 10 i-renovate, above, magagandahin. So, yung mga ganun ang nakakuha ng pansin ng ano eh. So in short, he has yun, to... baka mag-congressman siya. Yun nga, he has to make some big moves din. But my sense kasi is, him with this whole Mayors for Good Governance is his way of projecting nationally already. We can debate about how effective it has been, but clearly the intent is there to team up with Vico, with Mayor Pero Joy. iba kasi yung dito sa Makati ni Binay, iba yung dito sa Maynila Yeah. ni... Kasi global. Pero yun, dito sa Davao, work. Dito sa Davao, work. Davao is the biggest city in the country. How dare you question Baguio? We're the most beautiful city. We're the most biggest amazing. city, no? Yeah, but Baguio, we're the most amazing. Oh. We're the most beautiful. Most beautiful. How, saka- Sir, I didn't like saka- what you were implying. At saka si Digong was the mayor for 40 years. Medyo, mahirap tamatan yan. Apat na dekada yun. Ha? Medyo talagang ano yan. On that colorful, nostalgic note, Sir Ronald, and your patama sa Baguio, the most beautiful city, the summer capital of the country. puno ng traffic. Thank you so much for joining this latest episode of FYI. Soon we're gonna have a couple of new guests, including our good friends from Octa to discuss some of the interesting data and surveys, and of course also hopefully Justice Carpio very shortly. Maraming salamat and talk to you soon.